sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, on top alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higalak, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita. Dinis ato ang tulamanon, Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Din atong hihatod diha kaninyo ang mga labing wahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog nga produktong Inzumo. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 25 nas bulan Hunyo. Hinauta nga ang tanan nagpaminaw nining atong tulumanon. Naunta sa kahimsog sa panglawas. Atong sibiya inyong mabati. Pinagisab sa ato ang partner stations nga nakahook up na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati og madungog usab makita usab kita tibuok kalibutan. Pinagi sa internet
Naka-live ato ang Sibya karon mga higala. Pinaagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa itong mga balita. Bantay Balita ngayon. Philippine National Police misuporta sa pagpaubos sa 12 anyos ang minimum age of criminal liabilities. Governor Pamela Bari 4 ni padayag og suporta kang Mayor Najib Inad. 17 anyos nga grade 9 student gidunggab gawas eskwelahan dito San Carlos City. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos bukas sa posibleng pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility. Malacanang way kondisyon ang Russia sa pagbuhi sa 24 ka mga Pinoy. Kongresista Laila de Lima nagduso og Prepaid Load Forever Act sa showbiz. Magtinabangay gipaniguro sa mga bituon sa GMA's You're My Favorite Song. Sa sports, lawas ni Divine Adili nakaabot na sa United Arab Emirates. Mao kato ato mga headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa ato mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, AC trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:07 o karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Retired Bishop Emilio Boy Bataclan mitaliwan na sa laing kalibutan. Subo nga gipahibaw sa Archdiocese sa Cebu kaghapon sa buntag Hunyo 24 ang pagpanaw ni retired Bishop Emilio Boy Bataclan sa edad nga 85. Gibutyag ni Bishop Albert Uy pinaagi sa iyang social media account nga may sa magbalantay nga dugay nang naospital si Bishop Bataclan ug nakaagi usab kini og amputation sa usa ka tiil tungod sa komplikasyon sa diabetes.
Suma sa Arsobispo samtang nagpaayo sa ospital. Giatake sa heart attack si Bishop Bataclan. Kaghapon sa buntag nga mo hinungdan sa iyahang kamatayon. Gilauman nga mo pagawas ang Archdiocese sa dugang pang mga detalye kabahin sa haya ug paglubong sa nitaliwan nga obispo. Giawhag karon sa Archdiocese ang tanang Subuanon ug mga magtutuo sa simbahang Katoliko nga magampo alang sa kalinaw sa iyahang kalag. Alas 7:08 sa kabuntagon. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Brother Jude Dinis Aguanta Jr., Brother Jancil Ababon Zaragoza. May pagpaminaw sa mga Rohan Balamban chapter. Unom kasakyanan nagkarambula Cebu South Coastal Road. Duha ang naangol. Unom ka mga sakyanan ang nalambigit sa usa ka chain reaction collision dito sa may Cebu South Coastal Road duol sa Bacalto Street sa Dakbayan sa Talisay. Suma sa inisyal nga investigasyon, duha ka individual ang nakaangkon og minor injuries tungod sa maong aksidente. Base sa report, usa ka Suzuki Desire nga gimaniho sa usa ka senior citizen nga persons with disability ang nagpadulong paingon sa southbound lane sa pag-abot niini sa intersection nga adunay stop signal. Imbis nga muhunong giingong misirit ang sakyanan ug unang mibangga sa usa ka Mitsubishi Expander. Tungod sa kakusog sa impact, ang Expander mibangga usab sa usa ka Suzuki FB van, Suzuki Ciaz ug usa ka mini dump truck, samtang ang Suzuki Desire mibangga usab sa usa ka Suzuki Multicab. Matud sa driver sa Suzuki Desire, ang acceleration ng iyahang natumban imbis ang brake nga mo'y gingong hinungdan sa aksidente. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tanang kahimtang sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:00 sa kabuntagon, lalaking giingon nangawat og cellphone aron iposta sa scatter, nadakpan. Nadakpan ang usa ka 24 anyos nga lalaki human giingong gikawat o gibaligya ang mahalong cellphone sa iyang 20 anyos nga manghod aron iposta sa scatter sa usa ka online gambling game. Ang suspitsado gila nga si alias Ben, way trabaho og residente sa Upper Laguerta, Tarcum, Barangay Lahug. Ang biktima giila isip alias May, di nagtrabaho kini isip usa ka waitress. Base sa aligasyon, nangayo og tabang ang biktima sa mga barangay tanod human niya nahibal-an nga gikuha sa iyang maguwang ang cellphone. Samtang nadakpan radayon ang suspitsado og gidala sa Mabulo Police Station aron mag-atubang og kasong pagpangawat. Sa interview sa mga otoridad, giingong miangkon ang suspitsado nga iyang gibaligya ang cellphone ngadto sa kulon sa kantidad nga 1,800 ka pesos bisan pa og gibanabana nga do na kini kantidad 47,000. Matud niini, gigamit ang kwarta pagpalit o pagkaon o pag-cash in sa iyang account sa online gambling platform. Wa na ma-recover sa mga otoridad ang maong cellphone. Bantay Balita. Alas 7:12, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Brother Junil Ralio Solon ug ni Kuya Wilson Ponce Golem. PNP misuporta sa pagpaubos sa 12 anyos na minimum age of criminal liability. Mipadayag og suporta ang Philippine National Police sa balaod nun nga ipaubos sa 12 anyos ang minimum age of criminal liability gikan sa kasamtangang 15 anyos ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Suma ni Allen Ray Co, nakita sa Philippine National Police ang pagtaas sa ihap sa children in conflict with law base sa ilang mga record o
ug pagsusi maong ilang gisuportaan ang pagpaubos sa kasamtangang balaod. Ang maong pahayag nigawas taliwa sa nagpadayon nga diskusyon sa Kongreso ug sa Senado bahin sa posible nga pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Act human sa baguhay nga insidente nga naglambigit ang mga minor de edad. Bantay Balita. Police Regional Office 8 giingong kapin usa ka bulan giplano ang Tacloban school shooting. Suma sa Police Regional Office 8 kapin sa usa ka buwan nga matud pa giplanuhan sa duha ka mga minor de edad nga mga suspitsado ang insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School. Sa usa ka interview, miingon si Jason Capoy nga adunay gitumong nga target ang duha ka mga suspitsado apan wala kini matuman sa dihang nahitabo ang insidente. Sa pagkakaroon ang duha ka mga minor de edad ana-ana sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development ug sa Philippine National Police samtang nagpadayon ang lawom nga investigasyon. Samtang subay niini misaka na sa 23 sa kinatibuk ang ihap sa mga biktima sa maong trahedya. Tulo ang namatay, 15 ang adunay gunshot injuries ug 5 ang adunay non-shooting related incident or injuries. Alas 7:14 nunot sa maong balita. Ang 38 kalibring revolver gigamit sa Tacloban school shooting na trace nagpalik sa Cebu ug sa Bohol. Gikumpirmar ni Jose Melencio Nartatis Jr. nga na-trace na sa duha ka lokasyon ang 38 kalibring revolver nga gingong gigamit sa 15 anyos nga suspect sa shooting incident dito sa may San Jose National High School. Suma pa sa PNP chief ang serial number sa maong armas na trace ngadto sa usa ka security agency sa Dakbayan sa Sugbo. Apan sa dihang gisubay ang aktual nga presensya sa armas, naibaw-an sa mga otoridad nga na-trace kini pag-usab ngadto na sab sa Bohol. Padayon pa ang investigasyon sa Philippine National Police aron matino kung giun sa pag-abot sa armas ngadto sa minor de edad o kinsa ang posibleng adunay responsibilidad sa pag-custody o paglihok niini. Nagpadayon ang forensic o criminal investigation aron maklaro ang tanang kahimtang sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:16, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Atong idol Alan Tangkawan. Mipadayag og dakong pasalamat ang kagamhanan sa General Santos City ubos sa pagpanguna ni Lorely Pacquiao ngadto kang Governor Pamela Baricuatro tungod sa personal niyang gihatod nga 10 milyones ka pesos nga ayuda aron makatabang sa pagbangon sa dakbayan human sa kusog nga linog. Suma sa mga opisyal sa syudad ang maong pinansyal nga tabang makatabang pag-ayo sa nagpadayon nga recovery o rehabilitation effort sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa katalagman. Gihimugatan usab nila nga ang maong suporta usa ka ehemplo sa lig-on nga kooperasyon tali sa mga local government units ug sa tinuod nga espiritu sa bayanihan panahon sa kalisdanan. May pasalamat usab ang mga opisyal kang Governor Pam Baricuatro alang sa iyang gipakita nga pakighiusa og suporta sa komunidad sa general samtang nagpadayon kini sa pagbangon gikan sa epekto sa linog. Bantay Balita. Samtang si Cebu Provincial Governor Pam Baricuatro ni padayag sa ihang suporta ngadto kang Minglanilla Mayor Rajiv Inad. Mi padayag og suporta si Gov Pam Baricuatro kang Rajiv Inad kinsa nagatubang og kasong graft sa Office of the Ombudsman nga may kalabutan sa isyu sa usa ka goat farm sa barangay Gindaruhan, Minglanilla.
Sa iyang komento social media, gihulagway ni Governor Pam Baricuatro si Inad isip one of the best performing mayors in Cebu Province. Una nang gipahibaw sa Ombudsman Visayas nga gipasakaan og kasong graft sila si Mayor Rajiv Inad, Vice Mayor Lani Peña ug pipila ka mga konsehal tungod sa giingong kapakyasan pag-endorso sa rehabilitation plan sa Jumara, ang kumpanyang nagduma sa goat farm sa maong barangay. Sa ihang bahin, may pasabot si Mayor Inad nga ang ilang desisyon gihimo aron mapanalipdan ang kinabuhi og kabtangan sa mga residentes barangay Gindaruhan. Din giingong adunay mga balay nga nang liki tungod sa paglihok sa yuta. Gipadayag usab ang maong paglihok sa yuta gituuhang adunay kalabutan sa giingong illegal quarry operations sud sa lugar sa goat farm. Ang Jumara mausab ang kumpanyang nagduma sa landfill sa Minglanilla nga kaniadto gisupak sa pipila ka mga residente ug lokal nga mga opisyal. Bantay Balita. Alas 7:19, may pagtanaw, may pagpaminaw, Julius. Dawatag report gikan sa itong mga kauban sa gawas. Diya 29 anyos nga lalaki nagkupot og illegal nga drugas. Nasikop sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Hinatilan. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat Kabantay Ram sa ato nga balita kay Robutaga sikop sa baybas operasyon kaning usa ka lalaki nga nagkupot og illegal nga drugas dito kini nitabo sa Barangay Poblasyon Hinatilan, Cebu. Sa may mga alas 2 ang takna sa kahaponon Hunyo 24, 2026. Ang suspitsado giilang nga si alias Robert Gornes 29 anyos, taga sitio Gilongsoran, Hinatilan, Cebu. Ang suspitsado napalitan kini og usa ka sasing nga may sulod nga gituang Cebu sa usas mga police officer bayer nga mao'y mi resulta sa pagkasikop niini. Atol sa pagkasikop niini nakuhaan pa ni og duha ka pakete sa iya posisyon nga may sulod nga gituang Cebu og usa ka 500 ka pesos as buy-bust money. Kaning suspitsado nakaroon nagtingkagul sa kapulisan sa lungsod sa Hinatilan, posible kani pasakaan sa kaso sa Republic Act 91-65. Mao ito nakalap nga balita karbuntaga Kabantay Ram sa lipato pasunatan ang Lacto Pape. Ang Lacto Pape mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action. Nokadri sa Habatang Bahin sa Lalawigan sa Sugbo. Kini inyong kabantay sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imuhang report naghatod sa tung oras alas 7:21 kabuntagon gikan sa lungsod sa Hinatilan. Labyog ta mga kaigsuonan sa lungsod sa Dumanhog. Di ay total ban sa mga cellphone sa eskwelahan. Buot ipatuman. Kompletong detalye sa mga balita ipadangat pinaagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga Kabantay Radyo, total ban ang mga cellular phone sulod sa mga eskwelahan sulod sa Dumanhog, Cebu, effective gahapong adlaw Miyerkules, Hunyo 24 niining tuiga, ubos sa gipaligon nga campus safety measures. Si Mayor Efren Gotrano gungon gika sa usa ka emergency meeting uban sa lokal ug mga opisyal sa eskwelahan nitong Martes, Hunyo 23, nilusad og mas istrikto nga campus safety ug discipline measures nga gitumong sa pagpalambo sa mas luwas ug mas hapsay nga learning environment. Ang bagong direktiba kasunod sa trahedya nga insidente sa pagpamusil sa Tacloban City nga misangpot sa tulo ka kamatayon ug daghang mga samdan nga mga tawo. Gipahibalo ni Gika nga ang mga tinun-an nga magdala og telepono sa eskwelahan atol sa transition period kuhaon ang ilang mga gamit ug ibalik human sa oras sa klase sulod nining simanaha. Hinuon sugod Lunes, Hunyo 29 nining tuiga, ang bisan unsang nakumpiska nga mga telepono ipabilin subay sa kasamtangang pulisiya sa eskwelahan. Gawas sa pagdili sa cellphone, gipatuman usab ang mga inspeksyon sa eskwelahan, gipausbaw nga seguridad, regulated access sa mga ginikan o guardians, ug hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa komunidad. Ang pagdala, paghupot o paggamit sa hait nga mga butang, armas o mga eksplosibo, ug uban pang mga delikado nga mga butang sulod sa nataran sa eskwelahan, hugot pod kagidili.
Mga kabantay radyo, karong panahon na, mas gikinahanglan sa atong mga anak ang focus nga pagdisiplina ug hugot ka seguridad alang sa ilang maayong kaugmaon. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan. Ray Alcuzar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imong report atong naghatod sa atong oras alas 7:23. Mayong pagtan-aw, may pagpaminaw. James Teves. JC Lawrence Tiungco. Good morning. Senador Alan Peter Cayetano ug Senador Rubin Padilla niabot sa General Santos City. Niabot sila Senador Alan Peter Cayetano ug Senador Rubin Padilla sa General Santos City aron mangu sa pagpanghatag og ayuda ngadto sa pamilyang naapektuhan sa kusog kayong linog. Ang relief distribution gipahigayon sa Mateo Village, Purok 20 kagahapon sa hapon. Isip kini kabahin sa pagpadayon nga paningkamot sa paghatag og suporta sa mga residente nga napiktuhan sa kalamidad. Padayon ang panawagan sa mga otoridad og sa mga lider sa gobyerno alang sa hiniusang paningkamot aron mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga grabing napiktuhan sa linog. Bantay Balita. Gikumpirmar karon sa Philippine National Police nga ang pusil nga giingong gi-issue ngadto sa Philippine National Police ang Glock PNP issued Glock 9 nga nalambigit sa insidente sa mass shooting sa San Jose National High School. Ipanag-iya ngadto sa usa ka pulis nga nipasar sa 2023 bar examination nga sa dihang mipasar siya sa bar examination, ang iyang ranggo sa PNP mao ang pagka-police staff sergeant. Sa pagkakaroon ang maong pulis nag-atubang sa internal investigation sa PNP aron matino kung giun sa pag-access sa minor de edad nga suspitsado ang service firearms nga gi-issue kaniya. Kung mapamatud-an nga dunay administrative o criminal nga paglapas, posible siyang mag-atubang sa ngayong mga silot lakip ang pagkatangtang sa serbisyo subay sa resultas investigasyon. Bantay Balita. Samdan ang usa ka 17 anyos nga grade 9 student human giingong gitusok sa iyang 17 anyos usab nga classmate gawas sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City. Ang biktima gidali og hatod sa ospital aron matambalan samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo ug ang tibuok kahimtang sa nahitabong insidente. Tungod kay mga minor de edad ang nalambigit, wa gipadayag ang ilang mga identity subay usab sa balaod. Bantay Balita. Mukabat ngadto sa 600 milyones ka pesos nga balor sa mga illegal nga mga sigarilyo ang nasakmit sa National Bureau of Investigation ug sa Philippine Coast Guard. Atol kini sa gipahigayon nga operasyon kagahapong adlaw Hunyo 24 sa kinatibuk-an. 8 ka mga container vans ang nasakmit. Duha niini ang na-recover dito sa may Gothong Wharf samtang ang unom ug uban pa man nga nasakmit dito sa usa ka lote sa barangay Bakayan ning Dakbayan sa Sugbo. Padayon karon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang posible nga sindikato nga nagpaluyo sa giingong pagpamaligya o pagpalusot og mga illegal nga sigarilyo. Gilawman nga ang dugang investigasyon makatabang sa pag-ila sa tanang responsable o sa pagpasaka sa angay nga mga kaso batok sa mga nalambigit. Bantay Balita. Duha na angol human nalimbuad ang wing van dito sa Trans Central Highway. Naangol ang driver o ang truck boy sa usa ka wing van
Human kini nalimbuwad mga alas 10:45 buntag kaghapong adlaw didto sa may Trans Central Highway, Barangay Gaas, Balamban. Ang driver gila nga si Winnie Lambayong, 32 anyos, residente sa Barangay Palisa, Tutong, Bacolod. Samtang ang truck boy nga giila si Benzer Laquinyon, 21 anyos, nga residente usab sa Bacolod City. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Balamban Municipal Police Station, padulong unta sa Cebu City ang wing van gikan sa Balamban sa dihang miagi kini sa kurbadahon ug dulhugon nga bahin sa dalan. Giingong napakyas ang brake system, hinungdan nga nibangga ang sakyanan ngadto sa kanal ug nalimbuad. Ang duha ka mga biktima gidalig hatod sa Balamban Provincial Hospital, pinaagi sa ambulansya sa Barangay Gaas aron kini matambalan. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente. Bantay Balita. Grade 9 student nawadaan og panimuot human giingong gisukmag gamit ang brass knuckle. Nawadaan og panimuot ang usa ka 14 anyos nga grade 9 student human giingong gisukmag gamit ang brass knuckle sa iyahang 17 anyos nga ka-eskwela gawa sa Santa Barbara National High School sa Santa Barbara. Ginganlan sa media ang biktima nga si alias Nunoy, samtang ang suspect gila lamang isip alias Junjun aron usab mapanalipdan ang ilang mga identity isip mga minor de edad. Sa usa ka interview, mingon ang biktima nga wa si personal nga panaglalis ngadto sa suspect apan sa dihang nagatubang na sila sa barangay hall, gingong giangkon sa suspect nga gisugo lamang siya sa usa ka laing classmate nga gingong dili makabaw sa biktima tungod kay usa tungod kini sa nahitabo nga laing insidente. Mipadayag ang pamilya sa biktima nga desidido silang mo sangat og kaso batok sa suspect. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tanang kahimtang sa nahitabo. Bantay Balita. Alas 7:30 sa Kabuntagon, subling nagpakita og effusive eruption ang Mayon Volcano nga milungtad og 40 minutos kagahapong adlaw suma sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Base usab sa 24 oras nga monitoring sa Freebox, namatikdan ang padayon nga pag-agos sa lava gikan sa bulkan nga miabot sa 3.8 kilometro padung sa basud, samtang 3.2 kilometro padung sa bunga o 1.0 kilometro padung sa Miisi. Padayon nga gibantayan sa Freebox ang kahimtang sa bulkang Mayon o gihawag ang publiko ilabi na ang mga nagpuyo sud sa permanent danger zone nga sundan ang tanang pahimangno og evacuation advisories sa mga otoridad. Bantay Balita. Mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balitang lokal. Ayong buntag di ay mayong pagtanaw. Wilmer Casas. Detalyon niya sa ato ang pagbalik sa mga balita sa kauluhan. Presidente Bongbong Marcos posibleng muuyon sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility. Kana uguban pang mga detalye sa ato mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod. Uguban pang mga balita human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut
health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bantay Balita. Karon sa detalye sa ato mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gibutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga abli siya sa posibilidad sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility gikan sa kasamtangang 15 anyos. Suma kini sa pamahayag sa palasyo pinaagi ni Yussi Claire Castro. Ang maong pahayag ni gawa suman mipadayag og suporta ang Philippine National Police sa balaod nun nga ipaubos sa 12 anyos ang minimum age of criminal liability sunod sa makalilisang nga insidente sa pagpamusil dito sa may San Jose National High School nga may kalas kinabuhi sa tulo ka mga teenager. Sa pagkakaroon hinuon, wapay opisyal nga nag-ung-ung nga balaod nun, nga gipirmahan o giaprobahan gikan sa ubos balay balaoranan o bisan unsang kausaban sa minimum age of criminal liability nga gikinahanglan pa kining moagi sa Kongreso og mapirmahan sa presidente aron mahimong balaod. Ang isyu nagpadayon karon nga sentro sa diskusyon tali sa mga magbabalaod, law enforcement agency ug mga grupo nga nanalipod sa katungod sa mga kabataan. Bantay Balita. Philippine National Police o CICC nagtinabangay aron monitoron ang video game sa online apps. Makigtinabangay ang Philippine National Police
ug ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kun CICC aron mapaligon ang pagbantay sa mga video games ug online applications nga posibleng dunay negatibong impluwensya sa mga minor de edad. Suma sa Philippine National Police ang inisyatiba kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno aron mapanalipdan ang kabataan batok sa mga online content nga gihimong makadasig og bayolente o delikadong pamatasan. Ipanghimugatan usab sa mga otoridad nga ilang susihon ang posibleng epekto sa pipila ka digital platforms aron mapalig-on sa koordinasyon aron mapugnan ang mga hulga sa online environment. Giklaro sab sa mga otoridad nga ang maong lakang dili nagpasabot nga ang video games o online applications mao'y direktang hinungdan sa krimen, apan kabahin lamang sa padayong assessment o preventive measures aron mapalambo ang kaluwasan sa mga kabatanunan. Bantay Balita. Alas 7:38 mayong pagpaminaw. Brother Daniel Noel from Asturias, Cebu ug DJ Noy from Tuburan. Senador Jess Escudero ibutyag nga haka-haka pa lang ang espekulasyon nga siya ang mahimong presiding officer. Giingong haka-haka pa lamang ni Senador Francis Escudero ang mga espekulasyon nga siya ang himuong presiding officer sa Senate Impeachment Court imbis nga si Senador Sherwin Gatchalian alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iyahang podcast, gipasabot ni Escudero nga sa Hulyo 6 sa pagsugod sa impeachment trial, adto pa lamang mahibaw-an o ang pagdesisyonan kung kinsa nga mga senador o sa mga senador ang mo preside sa impeachment proceedings. Padayon karon ang laing-laing opinions o interpretasyon bahin sa mahimong presiding officer sa impeachment court apan wala pa'y opisyal nga desisyon gikan sa Senado hangtod ning mga orasan. Bantay Balita. May pahibalo ang National Bureau of Investigation na magpahigayon sila og separate o independent investigation sa nahitabong insidentes pagpamusil dito sa may San Jose National High School. Ang mga investigasyon kabahin kinis paningkamot sa NBI aron masusi pag-ayo ang tanang kahimtang sa panghitabo. Lakip ang posibleng motibo ang gigikanan sa mga armas nga gigamit o uban pang mga ebidensya nga makatabang sa pagpalawom sa investigasyon. Nagpadayon usab ang investigasyon sa ubang mga law enforcement agencies samtang gipaabot ang resulta sa forensic examinations o uban pang mga ebidensya. Gilauman nga ang independent investigation sa NBI makatabang pagklaro sa tanang panghitabo o sa pagpalig-on sa kaso batok sa mga responsable sa salaod. Bantay Balita. DILG mupasaka og kaso sa DOJ labot sa pagkamatay sa duha ka Ateneo athletes. Gikatakdang musangat og mga kaso ang Department of Interior and Local Government ngadto sa Department of Justice karong Biyernes may kalabutan sa pagkamatay sa Ateneo student athlete nga si Rene Clerk Baterbunya og Divine Adili niadtong Hunyo 8. Sa maong lakang kabahin sa padayong legal nga proseso aron matino ang posibleng responsibilidad ug pagmapanubag ang mga mahimong responsable sa maong trahedya. Wala pa hinuon gipadayag sa mga otoridad ang insaktong mga kaso nga ilang ipasaka. Apan gilauman nga mupagawa sila og dugang detalye sa higayon nga opisyal nang mas sumiti ang mga reklamo ngadto sa buhatan sa Department of Justice. Bantay Balita. May pahibalo ang Malacañang nga andam kini sa pagtagana og dugang pundo
aron mapalig-on ang seguridad sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok nasud. Ang maong lakang nagtumong sa pagpalig-on sa mga safety measures aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an magtutudlo og ubang kawani sa eskwelahan. Sumapas palasyo, kabahin kini sa mga giisip nga dugang hakbang aron malikayan ang pag-usab sa susamang trahedya sama sa nahitabo nga school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Gipaabot usab nga magpadayon ang koordinasyon sa mga hingtungdan nga hensya aron mapatuman ang epektibong programa og polisiya alang sa mas luwas nga palibot sa mga tunghaan. Bantay Balita. Nipahimangno karon ng Department of Education or DepEd ngadto sa publiko batok sa mga individual nga giingong nagamit sa ngalan sa ahensya aron mangayo og donation o financial nga tabang alang kuno sa mga biktima sa linog. Giklaro sa Department of Education nga walay kamatuoran ang nagkatag nga mga suwat og mga mensahe nga nangayo og pundo sa ngalan sa ahensya alang sa naapektuhan sa kalamidad. Busag iawag karon sa DepEd ang publiko nga magmatngon og kanunay magmabinantayon ilabi na gyud sa mga online transaction sa dili pa mutubag o magpadala sa kwarta. Gidasig usab sa ahensya ang tanan nga mga musalig lamang sa mga impormasyon nga gipagawas pinagi sa official nga social media accounts o komunikasyon sa Department of Education. Bantay Balita. Alas 7:44. Mubalik ta karon taon-taon alang sa detalye sa atong mga balita sa gawas sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Ato sang paminawon kining pipila ka mga pahinumdom. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bantay Balita. Ngayon, World News. O karon sa detalye sa mga balita sa gawas sa nasod,
Giklaro sa Malacañang nga walay bisan unsang kondisyon o bugti ang pagpagawa sa 24 ka mga Pilipino nga na-detain dito sa Russia. Suma ni Claire Castro, personal nga gipahibalo ni President Ferdinand Marcos Jr. ngadto kang Vladimir Putin ang kahimtang sa mga Pilipino atol sa ilahang bilateral meeting. Gipadayag usab sa Malacañang nga ang pagpagawa sa mga Pinoy na hitabo human sa maong diplomatikong panag-istoryahanay ug way gipangayong kondisyon ang gobyerno sa Russia isip bugti sa ilahang kagawasan. Gilauman nga ang 24 ka mga Pilipino makabalik sa Pilipinas aron makig-uban pagbalik sa ilahang mga pamilya. Bantay Balita. Laing upat ka mga Filipino crew members sa MV Epaminondas nakauli na sa Pilipinas. Nakaabot na sa Pilipinas ang upat ka mga Filipino crew members nga sakay sa MV Epaminondas. Lakip sila sa 15 ka mga Filipino seafarers nga sakay sa duha ka mga barko nga gipugnan sa mga otoridad sa Iran duol sa Strait of Hormuz niadtong Abril. Padayon ang koordinasyon sa gobyerno ug sa mga hingtungdan nga ahensya aron masiguro ang luwas nga pagpauli sa Pilipino nga mga seafarers ug sa paghatag kanila sa ilang gikinahanglang tabang ug suporta. Nagpadayon usab ang diplomatikong paningkamot sa gobyerno aron mapanalipdan ang kaayuhan o kaluwasan sa tanang Pilipino nga naapektuhan sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:49. Arita sa ato ang espesyal nga balita. Nagduso karon si Representative Laila de Lima og balaod nun nga magtumong sa pagpawagtang sa expiration sa prepaid load sa tanang prepaid subscribers. Kabahin kini sa House Bill number 9903 o ang Prepaid Load Forever Act. May pang load na pay forever. Ubos sa maong balaod nun, ang tanang public telecommunications entities kinahanglan mutangtang sa expiration sa prepaid load aron mapanalipdan ang katungod sa mga subscribers ug masiguro nga magamit ang ilang gibayrang load bisan kanusa. Bitaw. Ay bisag di mahurot imong load, ya, habdan ka sa expiration mo, wag tang magalit. So, o yun, usupak mo nining mong balaod nun. Prepaid Load Forever Act. Alas 7:50 dawatag Showbiz News. Ipadangat pinagi sa to ang kauban na to ang Showbiz Patroller Grace Bakiro. Pagtinabangay gipaniguro sa mga bituon sa You're My Favorite Song. Gipadayag sa mga bituon sa bagong GMA Afternoon Prime Series nga You're My Favorite Song nga nahimong mas likon ang ilang panagigalaay ug mas napalaw ang ilang pagrespeto sa usag-usa atol sa ilang pagtrabaho sa maong proyekto. Sumapa ni Kaprais Cayetano, mas nailhan niya ang iyang mga kauban pinaagi sa ilang dedikasyon sa trabaho ug sa ilang abilidad sa dali nga pag-adjust sa tag sa nilang karakter. Gisuportahan kini ni Marco Massa nga miingon nga nasabtan gid nila ang estilo nila sa pagtrabaho sa matag usa ug nakatun sila sa pagtinabangay sulod sa set. Gihulagway usab ni Heath Jernales ug Clifford ang set isip usa ka lugar di na dunay kasadya ug hinaguay apan seryoso ug nakafocus ang tanan kung panahon na sa pagkuha sa mga eksena. Samtang ang mga artista sa mga serye nga sila Waynona Collins, Princess Alia, Lee Victor, Cairo Lazarte ug Andre Fajardo kay naghiskot usab sa kalainan sa kasamtangan nila nga proyekto gikan sa ilang nangaging mga serye. Sumapa sa naiskutan nga mga artista nga lahi among serye tungod kay dili lamang kini nagpunting sa gugma sa teenagers
Apan nagtuki usab kini sa ilang mga personal nga pakigpisog o relasyon sa pamilya. Ang serye nga gihimo sa GMA Public Affairs kay giere na sukod niadtong Hunyo 22 ug maghatod sa istoryang puno sa gugma, panagigalaay ug inspirasyon. Mao kini ang unang higayon nga nagparis isip mga bida sila ka Price ug Heath sa usa ka serye. Nagsentro ang istorya kang Angel Di Maculangan, gidilang ni Caprice usa ka 16 anyos ehenyo nga mibalhin sa Solmera City aron tabangan ang iyang apuhan nga si Lolo Xavi sa pagtuman sa damgo nga makapahimutang og resort sa ilang property. Apan nasugatan niya ang dagkong hagit sa dighang targeton sa kuskan nga Monteverde Empire ang ilang area. Ang You're My Favorite Song kay ubos sa direksyon ni JP Habak o gisulat ni Erwin Cesar Bravo nga base sa orihinal nga konsepto ni Mark Ivan Caro. Makita ang You're My Favorite Song matag Lunes hangtod Biyernes alas 4 sa hapon sa GMA Afternoon Prime. Sa laing bahin, bag-ong awit sa Bini kabahin sa Forgotten Island. Nagmaya ang Blooms kanitambong sa unang adlaw sa Bini Signals World Tour kick-off. Gumikan kay sila ang unang nakasaksi sa live performance sa choreography o sneak peek sa bag-ong awit sa Bini nga A Parallel World. Among awit kabahin sa official soundtrack sa animated film nga Forgotten Island nga gikataktang ipasalida sa mga sinihan karong Setyembre 23. Atol sa ilang pasundayag, gibutyag ni Joanna Robles nga usa kini sa mga lisod nga ilang gibuhat. O mo ka na ang atong showbiz balita karong adlaw. At ang ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news dili sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Balita. Daghang salamat sa ato ang kabantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Atong oras alas 7:54 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang balita sa sports. Pansadi pa, may pagpaminaw di ay, may pagtanaw. Konsihal Ix Mara Bakalan. Sa sports, lawas ni Divine Adili nakaabot na sa United Arab Emirates. Nakaabot na ngadto sa United Arab Emirates ang patayng lawas ni Divine Adili, usa sa mga namatay nga Ateneo students athlete suma sa Ateneo de Manila University. Sa pagkakaroon gipaabot na lamang ang katapusang biyahe sa iyang patayng lawas paingon sa iyang yutang natawhan sa Nigeria. Diin pagadawaton siya sa iyang pamilya ug mga minahal. Padayon ang pagpaabot sa mga pahasubo ug pagampo gikan sa komunidad sa Ateneo alang kang Divine ug sa iyang pamilya ining lisod nga higayon. Arita sa ato ang kahimtang sa lakat sa panahon. Duha ka bagyo sulod ug gawas sa nasod padayong gimonitor sa Pag-asa. Ang bagyong si Francisco mas nihuyang pa og nahimo ng severe tropical storm og padayong gimonitor sa Pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility. Nahimutang kini sa 390 kilometros northeast sa Itbayat, Batanes ug adunay hangin nga 100 km per hour ug unos nga 125 km matagtak na. Samtang sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm nga Higos gimonitor usab sa Pag-asa. Nahimutang usab kini sa gilayon nga 1,760 kilometros sa east dito sa Central Luzon. Nagdaa kini og hangin 75 kilometros matagtak na ug unos nga 90 kilometros matagtak na. Nag-irog kini sa direksyon nga west northwestward nga direksyon sa gikusgon nga 20 kilometros matagtak na. Bantay Balita.
Alas 7:57. Good morning, Sergeant Reyco. Ang report sa kahimtang sa panahon mo ay hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita karong adlaw dinhi sa atong tulumanon. Bantay Balita ngayon. Nining adlawng Huwebes, pizza 25 buwan sa Hunyo tuig 2026. Ang atong mga balita, atong pasalamatan, atong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa produktong Lacto Puffy, ingon man ang ASI Laboratories Incorporated. Naoy tigama sa produkto Inzumo. Atong pasalamatan na to ang mga kauban karon nga mipadangat sa ilahang mga report. Ray Alquizar, Alan Rosete, Grace Baquero. Atong pasalamatan kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio. Pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong partner station Karubuntagan 95.3 One Heart Radio. Atong mga balita hinikay gikan sa ato ang Bantay Radio Newsroom, pinaagi ni Fred Letihio. Ato ang technical partner des ato ang Masters Control, Kenon Senesa. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kinilang po ninyong ubos ng alagad sa kahanginan. Ramsa lang po ni mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw pagtanaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.